Nakapag-ani na nga ulit tayo ng tanim nga ni tatay na mais at nakakuha pa nga tayong malaking kamote. Dahil may pasok nga ako, maaga pa lang ay gising na nga ako mga mare, pero hindi nga halatang bagong gising yan dahil tinan nyo naman yung kilay nga natin. Liptin nga lang at sunscreen ay pwede na nga tayong gumora mga mare. Araw-araw nga nakasanayan ko na nga rin na bumibili nga ako ng tubig sa Kamax kasi nga mga mare ay nga request nga ni Ran. Eto nga si tatay, marami na naman nga mga maring mga sitaw kaya kumuha na naman nga sila. Eto talaga ang hindi mo ipagpapalit nga sa probinsya, lalo na kung may lupa ka mga mare at pwede mo ang pagtaniman. Hindi talaga mawawala ang isang araw na hindi ka nga nakakapag-ani sa mga pananim mo. Kanina nga habang pumunta nga ako dito mga mare, parang sabi ko, hala, parang nananaginip pa rin ako. Parang napaisip ako, wala, may ganito na pala talaga kami mga maring taniman na sarili nga natin. Alam mo ba mga mare, dati tinatanong ko, paano kaya yung mga iniisip nga ng mga taong nagdaan nga sa hirap? Naalala pa kaya nila yung mga pinagdaanan nila noon? Tapos ngayon mga mare na nanggaling nga kami sa ganun, parang napaisip ako, siguro naaalala pa nga rin nila at minsan hindi pa rin sila makapaniwala. Kasi hanggang ngayon ganun pa rin kami mga mare, araw-araw yatang ganun at namamangha pa rin kami. Pagkahatid pala sa akin ni Ran, umuwi na nga rin siya agad at eto nga mga mare, sabi ko nga sa kanya, bumalik nga siya pagkatapos ng klase ko. At sadyain nga namin magpa-ultrasound nga mga mare kung kakayanin nga ng oras. Pero bago nga namitas muna nga siya dito mga mare ng talong. Bandang alas 11 nga, tapos na yung unang subject ko mga mare, kaya naman nga tinawagan ko na nga rin si Ran, pero bago nga ako pumunta dun ay nagsulat muna nga ako ng assignment nga namin. At syempre mga mare, bago kami nagsulat ay nag-CR muna nga kami kasi ihina nga rin kami. Pero bago yun mga mare, binilinan ko na nga itong sira na meron nga kaming kailangan i-drop off na dalawa. Ito na lang yung mga natitira mga mare na stocks ba, dalawa-dalawa, isa-isa. Kaya sabi ko nga idaan niya na muna nga yun bago nga siya pumunta nga sa eskwelahan at eto nga tinaan niya na nga rin mga mare. Katapos nga nun bandang alas 11 ay nasundo niya na nga rin ako kaya pumunta na nga rin kami dito sa ospital. Kaya lang mga mare, pagdating nga namin ay anong oras na nga, tapos nga kinakabahan nga din ako. Baka kasi mahuli nga ako mga mare sa huling subject ko, kaya sabi ko kinabukasan na nga lang kasi panghuli pa nga ako, tapos anong oras na. Nagpaantay na nga lang ako kay Ren mga mare, buti na nga lang inantay niya nga ako at hindi nga nagalit. Dahil nga isang oras mahigit nga rin siya nagantay. Syempre pagkagaling ko nga sa eskwelahan ay nanay mood naman nga tayo at eto nga sinama ko nga si Gail dito mga mare, malayo-layo na nga yung nalakad niya kaya lang naawa naman ako, nakukudkud yung kuko niya dun sa mga bato. Tapos ang nakakatawa dito mga mare, mas nauna pa nga siya sa may hawak at eto nga kinakabahan nga rin siya pero natutuwa nga siya. Gustong gusto niya na talagang matuto maglakad mga mare, kaya lang medyo kinakabahan din at medyo kabigatan nga yung katawan. Pero pasasaan ba't matututo din ito mga mare, pag natatakot siya gumagapang na nga lang at eto nga mga mare, tingnan niyo marunong na nga siya, kinakabahan lang talaga. Pagdating pala namin dito ay nakita nga namin sila tatay nga dito nag-aasikaso nga ng mais, tapos sabi ni tatay kung gusto daw ba namin maglaga nga ng mais dahil meron na nga daw. Ay syempre gusto natin yun mga mare, ito nga yung pangalawang tanim nga ni tatay at pangalawang ani na nga rin niya. Si Gail nga nung makita yung aso ay tuwang-tuwa nga siya mga mare, at ang nakakatawa dito lahat nga ng aso ay tawag niya ay chuchu. Kahit nga manok mga mare tinatawag niyang chuchu. Pero kapag mama ang sinabi ay naku mga mare, hindi mo talaga maasahan. Kakapag mama lang siya kapag nagagalit, kapag may gusto, kapag umiiyak, yung mga ganun. Pero pag sinabi kong mama, tata ang sinasabi, kala ang nag-iri sa kanya ang tita niya pero ako yun. Pero okay lang naman din mga mare at eto nga tingnan nyo naman, apaka-cute pa nga rin. At eto nga't okay na nga mga mare, inilaga na nga ni tatay at nagulat nga ako, may nakuha pala sila ditong kamoteng pagkalaki-laki. Si Gail nga rin tuwang-tuwa dito sa duyan, pahiga-higa pa pero nagsawa nga rin, minuto lang at tumayo rin. Maya-maya nga lang sumunod nga rin mga mare si mama at ayaw pa nga maniwala na yung kamote nga ay galing nga lang din dito. At eto nga sila nag-request din pala nga ng kape, kaya ayan nagpakuha nga ako dito kay Jeffrey ng kape. Eto talaga yung masaya mga mare sa probinsya kapag ganitong oras, yung magmemerenda kayo na parang panghapunan na. At ang nakakatuwa pa dun mga mare, yung ating nakuha ngayon ay libre nga lahat. Dito lang sa ating bakura may kamote, may mais, o diba? Nakalibre na naman nga tayo ngayong araw na pang merenda at eto ganito nga kasarap mga mare dahil nga matamis nga siya. Tapos yung mais ay sasamahan mo nga ng mainit na kape na sihigupin mo ganitong oras ay the best. At eto't samahan nyo na nga kami mga mare kumain nga ng ating napakasarap at simpleng merenda dito na panghapunan na rin. Bigla ko tuloy mga mare na alala dati yung panghapunan nga namin ay ngayon pang merenda na nga lang natin ngayon. Pero kasi ang pantawid gutom talaga namin dati ay saging. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun, bukas na lang ulit? Ang ating MC Bester Barley mura na masarap pa dahil may pineapple extract, hindi mapait at hindi lasang damo. Ang sweetener nito ay cocoa sugar kaya natural at friendly sa katawan. Ang barley natin ay gawa sa natural ingredients at gentle for daily use.
juice. Marami rin itong healthy support tulad ng pag-support sa natural defense ng katawan, tulong sa healthy digestion at pag-promote ng magandang metabolism. Kapag stress tayo, malaking tulong ang nutrients ng barley para mapanatili ang glow at freshness ng katawan. Ano ba ang kagandahan sa MC Vesser Barley natin? Marami tayong pagpipili ang flavor. Meron tayong barley juice at sa mahilig nga sa mga dark choco at sa mga coffee lover ay meron nga rin tayong kape. Pero sa mga taong mahilig nga sa mga pure barley ay meron nga din tayo, o diba? Tanong, magkano nga ba ang ating barley? Ang ating dark choco ay 1,000 4 boxes na nga siya at 10 na ang laman. Ang coffee barley ay ganun nga din mga mare. Barley juice at pure barley naman 3 boxes nga rin siya sa halagang 1,000. Free shipping, cash on delivery na nga rin siya nationwide. Pero kapag 1 box naman nga mga mare ng kape ay 350. Ganun din ang dark choco. Pag barley juice naman ay 500 isang box, ganun din ang pure barley. Ilalagay ko na nga lang sa comment section kung saan kayo pwedeng bumili.